sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay, oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang una, sulat, yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person. Alauna, pupuntahan yung mga senador. So nakahanda ako doon. Tapos meron na palang sulat ang alas 9 dumating sa bahay na postpone. Moment CT scan po ito. Okay? So nakalagay po dito kung i-zoom natin ha para makita natin lahat. Okay? I-zoom natin lahat. Ayan. Patient's name, last, first, middle name. Ayan. Marcos Ferdinand. Ayan. Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Okay? Ayan, yung PIN number, nakita nyo, birth date, September 13, 1957. Ang age is 68. Ayan. Male. Ayan. Ito po ay requesting physician Gopez Cervantes Juliet LMD. Basta, yan na. Pinakita ko na yan lahat. Yes. Good morning mga kasama at araw ng Sabado na naman. Tama ba? Oo, ating pag-uusapan itong mga balita na talagang maguguluhan ka bakit sila nakarating agad-agad ng Amerika. Andito naman si Kuya Gus nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, pasadahan natin ito ha. Itong balita na sino ba yung acting president ngayon habang wala ang Pangulo. Kasi magtataka ka, from Bataan kuno, sabi nila. Nasa Bataan nung araw ng kagitingan, napatakbo ng US. Bakit? Magtataka ka talaga. Ang bilis, no? Ang galing. Sino ba ngayon yung acting president ng bansa? Bakit hindi ang vice-presidente ang ginagawa nilang acting president habang wala sa Pilipinas ang Pangulo? Parang bagong batas na naman ito. Bagong rules na naman nila, no? Yan talaga ang gusto nila. Takot sila. Baka mamaya. Pagka upo ni BP Sara as acting president, tuloy-tuloy na. Diba? Wala na makakapigil. Imagine, marami pa ding tangang loyalista na clearly na against the law. The bend the law. Na tanan nila, gibuhat para lang jud puga ng mga lingkod si Inday Sara. Unsay power sa eleksyon, unsay na lang. Yung batas sa Pinas. Sa Bisaya, gyud. Akala mo talaga marunong magsalita eh. Hindi, sa ano yun post yun ng... bigay na nga natin. Kasi magtataka ka sa kanila. Bakit ayaw nilang... i-ano kay BP Sara. Ayan Diba? Si Recto. Nasa batas ba yan? Nasa Constitution ba yan? Na itong pagwala ang Pangulo, isang gabinete. Oo. Diba? Siya ngayon ang umaakto eh. Anyway, gusto nila yan eh. Diyan sila masaya eh. Pero nasa batas ba yan? Wala ho. Nasa Constitution ba yan? Wala. Walang ganyan. Sila lang ang gumagawa niyan. Yung mga nagpapa-shoutout damihan nyo yung comment kung taga saan kayo para naman ma-shoutout natin kayo doon sa ating shoutout segment sa dulo ng ating video. At ito na nga, Bureau of Blue Ribbon Committee deferrer ang hearing sa flood control. Alamin nga natin yung punto de vista dito. Andito si Senador Marcoleta at papasadahan niya at ihimay-himayin niya. Ano ba yung patungkol dito? Pasok mo, Kuya Nelson, Kuya Jen, at Senador Marcoleta.
Sen, ito ina-expect natin pala, dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Ha? Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman. Oo. Postpone. Wala. Ayan na, ito Bilang na, nagawa miyembro- na naman tayo ng kwento. Bakit na naman kaya nila ipinupospone itong Blue Ribbon? Parang isasabay nila dito sa sa mini trial ng Kamara. 14 na eh. 14 rin eh, no? Pero hindi yata papayag si Manong Chavit dyan. O dahil meron siyang interview dito, ang sabi dito, Chavit Singson nakatakdang ibulgar ang dambuhalang anomalya sa flood control project sa Senado. Ano to? 9 hours ago lang. Pero patapusin muna natin dito ang punto ng magaling na anchor ng Net25. Kasama na si Kuya Nelson at si Kuya Jen. ho ng Blue Ribbon Committee, saan ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit Aha. at ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Okay. Mahirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, anong nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo. Kung Tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So nagsimula ako kay Ano kaya ang dahilan? Bakit pinasang parang anong tawag doon? Pinagpaliban o pinuspone sa English. Bakit kaya? Ano kaya ang naiisip na naman ito ni Blue Ribbon Chairman Pinky? Bakit pwede na eh. Ibig sabihin, andun na. Maglalatag na lang ng mga ng mga ano ba yung ano man tawag doon, yung mga expose. Sasabihin na ni Manong Chavit ang kanyang mga nalalaman patungkol dito sa flood control. Bakit parang takot kayo kay Manong Chavit? Nagtatanong lang ho. Bakit ganun? Pero pag patungkol kay BP Sara, ayaw nilang tantanan itong usapin ng impeachment. Katunayan, nangalkal pa sila ng mga ebidensya kuno. Pati salin, kinalkal na. Hindi nila makuha dito sa confidential fund na 125 million ang usapin. Naghanap. Pati bagman daw kuno, sinama pa. Baka pati mga nununuan ni BP Sara, isama niya rin. Bro, mo yun, pati yung papasubpe na yung salin ng mag-asawa. Pati ba sa asawa, dadamay nyo? Sino bang naging politiko? Sino ba naging vice president? Pati yung Carpio, yung salin daw ng Carpio na mag-asawa, idadamay ang mga gunggong. Ay, sorry ha. Sorry ha. Nanggigigil. Oo, nakakagigil na itong mga tuloy. Sec Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para
maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo, Yun oo. ang iniintay ng taong bayan. Ang tanong doon, makakarating kaya yun? Ha? Pero sa pagbubuhat ng mali-maleta, pagmamando ng mali-maleta, andun sila. Napanood nyo ba yung video ng mga ibang vloggers dyan na naispatan ito si Balulong na yung mga mali-malitang sinasakay sa chopper, naispatan ito si Balulong. Basta pera, no? Lumalabas. Pero pag halimbawa usapin na nauungkat ng kanilang mga pangalan, yung mga mababahong mga gawin nila, hindi nagpapakita kahit sa investigasyon. Kaya taong bayan, blanco sa kanila, palaisipan, ano ba talaga ang laro nito? Alam nyo na, di ba? At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang unang sulat, imbitasyon. yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. Yun na. Ay, bakit na-defer? Hintayin natin kung ano yung pahayag dyan ni Manong Chavit, kung ito yung kanyang paunlak dito sa isang anong tawag dito? Stream media. Oo. Hindi ko lang alam kung sino ang nauna dito kasi pagka-pa-interview ni Manong Chavit, saka diniper yung kanyang paglahok doon sa sa Blue Ribbon Committee. Alamin natin. Ibubulgar ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Senado ang umano'y tambuhalang anomalya sa flood control projects. Sa Political Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson na sa Senate Blue Ribbon Committee niya ilalahad ang mga ebidensyang hawak niya at mga detalye ng nationwide scandal. Hindi ko masabi, doon na lang sa Senate dahil baka ma-preempt lahat yung mga sasabihin ko. Pero it's about flood control. Nasa flood control lahat. Okay. Sa buong bansa yun, marami. So hindi lang Ilocos na mga flood control projects anomaly. Yeah, pero hindi ko pwede sabihin dito dahil nga ma-preempt. Ibibigay ko lang advance kay Senator Ping Lacson as requested by Senator Ping Lacson May before target the hearing. Kaso ang problema, kahit ibigay nyo yan kay Pinky, parang hindi mo maintindihan ang sitwasyon, Diba? Kahit ibigay ito ni Manong Chavit, itong mga ebidensya, ang tanong dito, uusad ba yan? Kaya kagaya nung sinabi ni Senador Marcoleta, na sana humarap itong ipapatawag na si Balulong. Kung sakasakaling ipatawag. May question mark di ba? May mga tanong Ito bang nasasangkot sa anomalya sa flood control Oo. May papatawag nyo ba itong mga pangalan na ito? Sinabi yung pangalan ni Balulong. For sure ito yung mga pagmumukha nito, ayan mga yan.
Meron kayang gagawin niya para maimbestigahan si Balulong? Kasi, oo, halos kumakalahati na rin ang taon eh. Abril na ho ngayon. Abril 11. O kakalahati na naman ng Abril, Mayo na ho. January, February, March, April, May, June. Sa June ho, kalahati na ho ng 2026. Oh, ano na nangyari? Parang paubos na ho ang 2026. Wala pa rin talagang nakukulong na malaking isda. Yung pinagmamalaki ng amo nila na Pangulo, noong Pasko daw ay makukulong ng malaking isda, ay hanggang ngayon wala. Hanggang ngayon, palaisipan pa, sino kaya yung malaking isda? Itinanggi rin ni Manong Chavit na siya ang dahilan sa pagpapaliban ng April 14 hearing. Natanggap ko yung sinabi sa akin. Ayan maliwanag dito. Hindi siya ang dahilan ng pagpapaliban ng April 14 na dinefer. Sino nag-defer? Ayun na. Alam na yan. Alam na this. Alam na this. Nagsisimula na naman sila. Porket naglalabasan na yung mga ebidensya o gustong tumistigo o gustong maglahad ng mga baho dito sa anomalyang flood control. Oo, pinuspone. Bakit kaya ano meron nung pagpapostpone, di ba? Hindi nyo makaya mapaimbestigan yung flood control na yan dyan sa Blue Ribbon Committee nyo. Pero kung si Senador Marcoleta yan, naku, swak na yan sa banga. April 7, ako pupunta mag-submit hanggang 5. So, 12, nandun ako sa tabi ng Senate, nag-aantay na lang dahil alam ko, alauna, pupuntahan yung mga senador. So, nakahanda ako doon. Tapos, meron na palang sulat ang alas 9 dumating sa bahay na postpone. So, dala-dala ko lahat. Sila nag-postpone, maaga pa lang, postpone na. Wala akong violation. Up to now, gusto kong pumunta sa Senado. I hope na itutuloy ni Senator Ping Lacson yung pag-imbita sa akin sa Senado. I'm willing to cooperate. Nakahanda ako. Hindi po ako umatras. Di ba? Handa si Manong Chavit. Ginawa na naman ang kwento eh. Pinuspon si Manong. Pinuspon yung dapat aatinan niya. Ang saklap Gustong-gusto ng taong bayan humarap para matapos tong anomalya sa flood control. Ito namang mga nag-aabogado dito sa magpinsan o nag-aabogado dito sa kay Balulong, bakit kino-cover up niyo pa talaga? Pagkakataon na ng taong bayan malaman, live, paatinin itong si Balulong. Bakit hindi niyo magawa? Pinospone niyo pa. Kailan niyo kaya ipapatawag yan si Balulong? Napakalakas naman sa inyo. Hindi raw mabilang yung maleta kasi. Mabigat daw yung maleta, sabi na Aling Ledesma. So ngayon, balik tayo sa usapin na nagpapakalat ng fake news. Ito ho, is hindi ko alam kung totoo itong, kilalang vlogger din ito eh. Siya ho ang naglabas nitong medical, parang medical, abstract. Abstract ba tawag doon? Medical assessment. Hindi ko sure baka pa yung siya na ho kaya magpaliwanag malubha daw ho. Ayun ang kanyang salaysay. Ako naman, ibibigyan ko lang ito ng kasi gusto ko ring ibalita sa inyo. Gusto ko ring ano ba talaga ang kalagayan? Bakit tinatago? Tinatago ba talaga? O na tawag doon, natataon lang. Coincident ika nga. Kasi magmula ng araw ng kagitingan, parang nag-teleport ata di umano o papuntang Amerika dahil meron hong binalita ito si Anta Clara na nasa Amerika na, anong sabi nun, nasa security. Titingnan natin para sigurado tayo para sure tayo na nasa Amerika na. Ano ba ang rason bakit nasa Amerika?
Oh, eto, news ngayon, Bataan, papuntang New York. 3 to 4 hours lang. Hindi ako nagbibiro dito. Kaya nga nakakagulat. Oh, eto, news ngayon, follow. Bataan, papuntang New York. 3 oras na lang. Bagong ruta ata yan. Nakakagulat ano? Ah. Hanapin natin yung yung post ng ni Anta Clara. Post niya kasi ito kay Manong Jason sa to, yung page na to. So, wala ata dito Para nakakagulat, nakakapagtaka. Oo. Mabilis nakarating ng Amerika. Mamaya hanapin ko. Pero ano ba ang purpose? Oo. Bakit pumunta sa Amerika? Ang daming problema ng bansa. Nagtatanong lang ho. Kasi kung halimbawa aalis, ano yung kailangan niyang sikasuhin po na dito? Unang-una, di ba, may mga mataas ang bilihin. Mataas yung ng langis. Hindi natin sinasabi ang gobyerno may kasalanan dito. Walang kasalanan ng gobyerno dito. Malawak kasi ang sanghay ng gobyerno. Yang lalo na sa usapin sa langis, hindi gobyerno may kasalanan dyan. Kasalanan niya ng mga durubong mga... Hindi natin sinasabi kasalanan kasi bakit sila nag-aaway ng dalawang bansa? Nadamay ang Amerika, nadamay ang iba't ibang bansa dahil sa Amerika at problema diyan sa Iran. Hindi gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, nadamay kasi mataas ang langis, mataas ang gasolina. So ngayon yung dapat solusyonan. Kaso nasa Amerika. Baka isang dahilan na lang siguro kaya nasa Amerika. Kasi meron hong ulat dito, isang vlogger ho. Siya na ho bahala magpaliwanag. Kung ano yung sasabihin dito, medyo nakaka-alarma. Kasi binasa niya kung ano yung resulta. Meron daw lumabas na Eto boss, ikaw na lang magpaliwanag para alam ng taong bayan kung ano talaga ang nangyayari. Ito ba totoo? Ito ba hindi natin sinasabi na fake news? Ito ba yung... Hindi naman kasi lalabas ito kung hindi... Diba? Walang magbibigay ng impormasyon. Ano to? Gawa-gawa lang? Hindi. Siguro, merong nag-abot sa kanya, in-inform niya kung ano ba talaga. Ako naman, titignan ko kung anong kalagayan dito. Kasi magugulat ka talaga dito. Ano ba kalagayan ng Pangulo? Center, okay? Hindi ko lang babanggitin sa inyo saan ko nakuha ito pero ito po ay pinicturan na anong tawag dito? Ito na yung findings ng kanyang CT scan. Whole abdomen CT scan po ito. Okay? So nakalagay po dito kung i-zoom natin para makita natin lahat, okay? I-zoom natin lahat. Ayan. Patient's name, last, first, middle name. Ayan, Marcos Ferdinand. Ayan, Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Okay? Ayan, yung PIN number, nakita nyo, birth date, September 13, 1957. Ang age is 68. Ayan. Male. Ayan. Ito po ay requesting physician Gopez Cervantes Juliet LMD. Basta, yan pinakita ko na yan lahat. Impression, ito po yung impression. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon indicating clinical deterioration, urgent, ito yon, urgent surgical consultation recommended. Meaning to say, meron pong magaganap na surgery. Okay? Example, for possible Hartmann's procedure or
percutaneous drainage. Mamaya, i-explain ko ito lahat ha. I-explain ko ito lahat. Dito pa, colonic obstruction or partial stricture from inflammation. Babasahin ko muna lahat ito ha para malalaman nyo na hindi po ito fake news. Talagang ito yung dokumento na yon galing from St. Luke's. Nakalagay pa dito ang impression. Absent ang left kidney status post-donor nephrectomy. So seryoso po ito. And unchanged small right renal cyst. So merong cyst. Malalaman natin ito mamaya kasi chinat GPT ko ito kung ano ang interpretation nito lahat, okay? Mild hepatomegaly without focal pathology. Ayan, no? Mild fatty involution of the pancreas. Ito na po yung mga mga resulta po ng kanyang CT scan, okay? Atherosclerotic vascular disease. Ano kayang ibig sabihin nito? Mild abdominal, aortic, and branch vessel calcifications. Ayan. Osteoporosis, degenerative, osseous, and disc changes. Okay, ang tanong, chinat GPT ko kung ito ba ay malubha na, kung seryoso po ba itong illness na ito. Okay? So, ito po yung resulta ng ChatGPT. GPT, please analyze this if this is a serious illness. So, heto na po yung explanation ni ChatGPT. Lakihan ko lang ha para lahat makabasa. Ayan. Sabi ni ChatGPT, I'll explain this clearly and honestly. So, kung nagtatanong ka kung this is a serious illness, sabi ni ChatGPT, yes, seryoso po ito. This CT scan result describes a serious and potentially life-threatening condition. Life-threatening condition po ito. Itong kay BBM. So, mali yung sinasabi ni Auntie Claire Castro kanina na okay lang si BBM, hindi po life-threatening, ganon, ganyan. So, nagsisinungaling si Auntie Claire. So, yun yung explanation dun. Yun yung impormasyon dun. Eh tayo naman, magbabase tayo sa balita. Kung ano ba talaga yung malinaw na balita. Hindi naman na sinasabi na fake news. Wala tayong sinasabing fake news. Kasi meron siyang nakitang, meron siyang binasang mula sa, ayun, binabasa niya. Hindi ko alam kung sino yung source niya dyan. Diba? Magaling din na vlogger ito. Ay, nakaka-alarma ang sakit ni... Diba? O bakit nabigla naman ata yung pagpunta ng Amerika? Tatanong lang ho kami. Kung talaga namang merong ganyang usapin, lahad nyo sa Pilipina. Sabihin nyo sa ating mga kababayan, hindi yung nagiging palaisipan kung ano ba talaga ang lagay. Malay nyo, tulungan pa kayo ng Vice President. Diba? Tulungan pa kayo ni BP Sara. Ipag-pray pa kayo ng husto. Sabihin sa sambayan ng Pilipino, ipag-pray po natin ito si para sa agarang pag-gantugan na rin. Kung totoo man ito, tayo ho ay maghihintay ng tamang resulta, tamang informasyon, kung talaga bang itong mga sinabi dito ay kasi hindi ho magbibitaw ng mga ganyang impormasyon niya kung wala siya nakuhang wala siya nakuhang mga legit source o mga dokumento na babasahin niya na sa harap ng napakaraming tao. Pag halimbawa ay mahirap pag nabalikan. Tapos sasabihin na gumagawa na hindi. Merong matibay din na ebidensya na pinangahawakan. Kaya niya ibinalita sa taong bayan. Good job, kuya. Boss Amo Manager. So ngayon, sino ba ang hahalili? Kung sakali lang ito napapag-usapan lang naman. Huwag kayong mga magbalat sibuyas, huwag kayong masiselan. Kasi mayroong mga bagay-bagay. Kasi mga may sabi niyo, bakit gusto mo mategay yun? Hindi naman sinasabing gusto mategay. Kasi may usap.
May usapin na mga serious. Kaya binasi kanina, yung nag-vlog kanina. Kung sakasakali lang, bakit hindi nila pinapaano sa kay BP Sara? Kagaya ngayon, nababalita na sa Amerika, sino ba yung acting? Hindi si BP Sara. Hindi kay BP Sara iniwan eh. Sa gabinete. Kaya dito, iba't iba yung mga opinion ng tao. Bakit nasa batas ba? Nasa batas ba yan? Nasa constitution ba yan na pagwawala ang isang Pangulo, ang gabinete ang hahalili? Hindi ho pwede. Ang sabi dito, ng mga galing na mga abogado na nakakaalam sa batas, kapag wala sa Pilipinas ang Pangulo, siya ay napapalitan agad? Hindi. Hindi naman pala eh. Nananatili siyang Pangulo. Pero may pansamantalang hahalili. Yan ang tama. Sa kanyang tungkulin. Sino yon? Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, ang pangalawang Pangulo, kita nyo na, ang pangalawang Pangulo ang unang hahalili bilang acting president. Bakit ito pa nakikita natin? Andito si Pekto, kung ano-ano, nagsanib pwersa pa tayo. Ayaw nila ibigay eh. Ang ibig sabihin nito, acting president lang. Hindi porket wala yung Pangulo sa Pilipinas at nasa abroad, presidente na si BP Sara, hindi pa rin. Di ba? Pansamantala lang siya ang gagawa ng mga desisyon. Hindi nawawala ang pagiging Pangulo niya. Wala eh. Parang ngayon, ang acting ngayon ewan natin. Pasok natin to. Alamin natin kung ano yung punto de vista dito. Kung ano yung mga nilalaman. Kung ano yung mga dapat malaman. Lahat ng nanonood ng inyong programa. Opo, Attorney, gaano kalaking tulong ito sa panig po ng pangalawang Pangulo na nadagdagan po yung kumu-question sa naging hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment laban sa kanya? Nung panahon na ini-file ni Attorney Torion, kasama ako, at nina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok et al. At subsequently, nag-file rin si VP Sara directly as a respondent sa impeachment complaint, ay hindi pa na-include yung subpoena issues, binabalita pa lang noon. So, with this development na talagang yung House porsige na mag-utos sa subpoena laban sa mga opisina at personalities, ay mabuti na merong intervenors na including it as an issue to the previous challenge na tinail namin at ni na VP Sara. So it depends now on the court if it will allow the intervention, because with or without these intervenors, meron namang valid issues at questions of law and facts na in-include sa aming mga petition at yung kay VP Sara. And that is the main one is the issue of a mini trial or yung pagsusuri ng mga complaints at pagdadagdag ng mga issue. Yun ang mabigat eh. Yung dadagdagan. Ang usapin lang 125 million na confidential fund ng halongkat na pwedeng ibato kay BP Sara. Siya. Total naman, sa 14 na, yung inihintay nilang mini trial kuno dito sa Kamara, alamin natin at mabibigyan natin ng magandang magandang talakayan yan. Kaya subaybayan lang natin sa 14. Anong petsa na? 11 na ho ngayon. So dito tayo sa shoutout segment natin. At talaga namang matutuwa ka. Mula kay Tito Ding, shoutout mula ng Central Coast Valley, California. Shoutout Tito Ding. At kay Tony Bescaser, nanonood siya sa New York. Sir, New York. Andyan daw si Pangulo. Totoo kaya? Mula kay Christian
Layaw, nanonood siya sa Antipolo, lagi siya nakasubaybay sa atin. Shoutout po at sa family nyo. Sino pa? Marami to. Kagabi, parang konti lang na shoutout natin, ano? Ito, hanapin natin, halungkatin natin. Kay Ma'am Darna Nusan, mula sa Houston, Texas. Shoutout po, ingat po kayo dyan, Ma'am Darna. Mula kay Noni Pacheco, nanonood siya mula Geneva, Switzerland. Shoutout po ng bonggang-bongga. Kay Ma'am Hilda Flores, nanonood mula Hong Kong. Ingat po kayo. Kay Ariet, 1295, nanonood siya sa, mula Antipolo. Yan, ingat po, Marquez Cario, nagpapasalamat siya sa ating mga vloggers dahil nandito raw tayo. Shoutout po, sir. Nerissa Olita, mula sa Kuwait. Shoutout po kayo, Ingat kayo dyan, At kay Ma'am Tomasito, kay Sir Tomasito Quintua, nanonood mula Cotabato. Yan, sa mga taga Cotabato, Mindanao. Yan, shoutout po. Jeff Mart, Jeffy Nat, nanonood mula Laguna. Raymond Dalforque, from Riyadh, nanonood siya. Shoutout po ng bongga. Kuya Good, sa'yo kami nakikinig. Kita mo, mula kay Cyril Garbo. Kuya Good, sa'yo na kami nakikinig ng balita at nanonood palagi kasi tunay na balita ang nalalaman namin. Di ba? Salamat po. Shoutout po. Mula kay Rodney Guillema, from South Cotabato. Ayan, shoutout po ng bonggang-bongga. Raul Katamko, solid Duterte kami. Yan, salamat po talagang. Huwag tayong bibitaw sa mga Duterte. Nora Letada, taga Pasig ako, Sara Duterte kami. Yun. Elsa Hitman Mercado, ayan. Namatay daw yung kambing nila. Nilitsyon. Ayan, shoutout po kayo. Kay Romeo Cañete, shoutout po, yung mga hindi pa masa-shoutout, naku, medyo malalim na. Kuya Goods, tegi na po ba? Yun ang hindi ko po alam. Wala pang konkretong detalye dyan kung talagang tegi na ba. Yan, kung umabot ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe ang ating paglalambing at hit mo rin yung notification bell para updated ka sa ating mga video. Hanggang sa muli, bye-bye!